No? So, marami na tayong mga pinag-aralan. Pinag-aralan natin yung Psalm 100, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. So, ang worship, yung series natin is all about worship. So, pag nag-worship tayo sa Panginoon, you have to understand na ang worship, pumapasok tayo sa presence ng Lord. Umaharap tayo sa presence ng Panginoon. So, hindi natin binabago wala, minamaliit yung pag-worship natin sa Panginoon. Kasi, whenever we worship, kaharap natin si Lord. Sabi sa tabi mo, kaharap natin si Lord. Kaharap natin si Lord. So, pinag-aralan din natin yung babae na binasag yung alabaster jar, tapos binuhos niya sa paa, sa ulo ni Jesus Christ. So, makita natin doon yung kung gaano yung presyo ng binigay niya doon sa kay Jesus. Yung presyo ng pabango ay isang taong sweldo. No? So, imagine nyo yun, no? Yung minimum, lagay na lang natin sa minimum na sweldo. So, malaking pera yon sa isang taon. Yung ganun yung halaga ng binigay niya sa Lord. So, ang point natin nun, bigay mo yung best mo sa Lord. Sabi mo, bigay mo yung best. Bigay mo yung best mo, Lord. No? So, every time na humaharap tayo sa Lord, kasi nakaharap natin siya, dapat yung binibigay natin lagi yung best natin. No? So, ngayon, first Sunday, pag mapapansin niyo, every first Sunday, ako naka-long sleeve ako. At least yung every first Sunday. Kasi nga, meron tayo, yung idea natin, binibigyan natin palagi yung best natin sa Panginoon. And then, pinag-aralan din natin yung Samaritan woman, nung na-meet ni Jesus yung Samaritan woman dun sa isang well, yung topic natin is in spirit and in truth. So, ang worship, in spirit, ibig sabihin, kailangan nanggagaling sa loob, nanggagaling sa totoo, sincere, honest tayo sa worship, and in truth. Ibig sabihin, kailangan kilala natin yung Diyos na sinasamba natin. Kinikilala natin siya, hindi lang natin kilala siya sa isip, kundi meron tayong malalim na relationship sa Lord. Sabihin niyo, relationship. And then last Sunday, pinag-aralan namin ng Romans 12. So Romans 12, sabi doon, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. This is your true and proper worship. So pinag-aralan natin, ang worship ay ino-offer mo yung body mo sa Lord. Dinededicate mo yung body mo sa Lord. Ano ibig sabihin ng dinededicate? For example, yung upuan na, sample lang, yung katabi mo na upuan, na-reserve mo siya. May darating ka pang kasama na pupunta siya, so yung upuan na yun para sa kanya yun. So ano gagawin niya? Since nireserve mo siya, may uupo na ibang tao dun sa upuan na yun, papaupuin mo ba? Hindi, di ba? Kasi naka-reserve na siya. So yun ibig sabihin nung naka-dedicate. Yung body mo, pag in-offer mo sa Lord, naka-dedicate yung body mo sa Lord, hindi mo siya papaupuan sa iba. Hindi mo papagamit sa iba. Sa Lord lang. Sabi sa tabi mo sa Lord lang. Sabi sabihin yung katawan natin, yung buhay natin, ginagamit natin para sa Lord na. So yun yung lalim natin yung lalim ng worship na tinuturo sa atin ng Panginoon. Na ginagamit lang natin yung life natin, hindi para sa sarili natin, hindi para sa pangarap natin, hindi para sa ambition natin, hindi para sa mga gusto natin, hindi lang para sa agenda natin, lalong-lalo na hindi para sa kasalanan. Ginagamit natin yung katawan natin to glorify God. Lahat ng kinreate ng Panginoon is created, it is made to glorify God. Lahat, mga puno, mga angels, planets, stars, yung mga bundok, mga isda, halaman, lahat yan created for God's glory. Even tayo, our lives are created, we are made for God's glory. So gusto ng Panginoon, ginagamit natin yung buhay natin, yung family natin, yung work natin, yung pag-school natin, ginagamit natin to glorify God. Can you say amen? Amen. No? So, this Sunday, let's go to Genesis chapter 22. Yan. So, yun ba sa inyo, if you're reading your Bible, familiar na kayo dito. Kung nasusundan natin yung Bible reading guide natin, nadahanan na rin natin siya. Genesis chapter 22, verse 1. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. Sabi na test. Yes. Sino sa inyo gusto ng test? Meron ba sa atin may gusto ng test? Di ba pagka nag-i-school tayo, nag-aaral tayo, ayaw natin ng test. Pag sinasabi ng teacher, may test. Next week may test. Nakakabahan na tayo, na-stress na tayo.
Ano? Iba na, anxiety na. No? Lalo kami nag-work na kami. No? Minsan, sa work namin, meron pa rin kami training. Parang inisip ko, tapos na ako mag-aaral, kailangan pa mag-aaral pa ulit ako. Tapos, minsan, yung after ng training, may test pa ulit. Yung pinasukan ko na work, yung work ko ngayon, meron kang aaralin na, I think, 1 week mo siyang aaralin. Tapos, may exam. Kailangan ipasok na exam para matanggap ka sa work. So, ganun siya. No? So, test. So, si God, tinest ka si Abraham. No? Verse 2, then God said, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering. On the mountain, I will show you. So, take note nyo na binigyan siya ng anak. Ano? Sabi niya, take your son, your only son, whom you love. Ang test ng Panginoon, yung isang bagay na importante sa kanya. Isang bagay na, hindi nga bagay lang, tao, na mahalaga sa Lord. Mahal ng Lord. Mahalaga kay Abraham. Mahal ni Abraham. No? Yung test na hinihingi ng Panginoon. Tapos, go to the region of Moriah. Sabi niyo Moriah. Mamaya, explain natin importante yung lugar na yan, yung Moriah. Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son, Isaac. When he had got enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Sabihin niyo worship. Worship. And then Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife as the two of them went on together. Isaac spoke up and said to his father Abraham, Father, yes, my son, Abraham replied, the fire and wood are here. Isaac said, but where is the lamb for the burnt offering? So na si Isaac matalino, nag-iisip. No? Meron silang dalang apoy, meron silang dalang kahoy, tapos silang mag-ama, sabi ni Isaac, mag-offer tayo, ano i-offer natin? Ha? Hindi sinabi ni Abraham na, ikaw i-offer. Hindi ka na. No? Sabi ni Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am, he replied, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. So tinest ng Panginoon si Abraham. Ang test, yung offer si Isaac. Ano? Papatayin si Isaac. Susunugin. So nakita niya yung istorya, sasaksakin niya, tapos pagkasaksak, pag namatay na, susunugin na yung katawan. Ganun niya yung offer si Isaac sa Lord. Pero alam natin yung istorya, test lang siya. Sabi sa dalawang test lang. Ano? Sinusubok ka lang kung gagawin mo talaga. Sinusubok ka lang kung willing ka talagang gawin. Sinusubok lang kung willing kang sumunod. And nakita natin, si Abraham, sasaksakin niya na talaga. Pero pinigilan siya ng Lord kasi nga, nakapasa siya sa test. No? Sabi mo sa katabi mo, makakapasa ka kaya? Makakapasa ka kaya? Ano ba tayo kaya yung i-test ng Panginoon? Makakapasa kaya tayo? No? So ang topic natin this morning is test of love. Sabi na malakas, test of love. Test of love. No? Sabihin niya, si Lord, minsan, tinetest tayo ng Lord. Tinetest ng Lord yung love natin sa Kanya. Gano'ng kalalim, gano'ng kabigat yung love natin sa Lord. Sabi sa tabi mo, love mo ba si Lord? Love mo ba si Lord? Ano? Usually, siyempre tayo sa sagot natin, mabilis na sagot, yes, mahal natin si Lord. Kaya tayo nandito, di ba? Kaya tayo ng church. Kaya tayo nagpe-pray, kaya tayo nagbabasa ng Bible, kasi mahal natin si Lord.
Kaya lang, minsan, tinetest tayo ng Lord, hindi para malaman ni Lord yung kondisyon ng puso natin. Kasi alam naman ni Lord, nakikita ng Lord kung ano yung puso natin. Nakikita ni Lord kung ano yung kondisyon natin. Nakikita ni Lord kung ano yung iniisip natin. Wala tayong pwede itago sa Lord. Alam ng Lord kung sino talaga tayo. Pero yung test, para tayo, malaman natin. Malaman natin, totoo ba talaga yung love natin sa Lord? Malaman natin, willing ba talaga tayo na ibigay sa Lord yung best? Willing ba talaga tayo na sumunod sa Lord? Willing ba talaga tayo na mag-worship sa Lord? Willing ba talaga tayo gawin yung pinapagawa ng Lord? Ano? Willing ba talaga tayo na magpag-aano sa Lord? Willing ba tayo na lakaran yung purpose ng Lord sa buhay natin? Willing ba talaga tayo na gusto natin i-please si Lord? Kahit gano'ng kabigat, no matter what, susunod na talaga tayo sa Lord. No? So, tinetest tayo ng Lord para malaman natin yung condition natin sa sarili natin. No? And we pray, bawat isa sa atin, pag dumating tayo dun sa ganong test, makapasa tayo. Masabi sa tabi mo, sana makapasa tayo. No? Sana makapasa tayo dun sa test. And, ang ganda naman, ang kabutihan ng Lord, kahit pag-fail ka dun sa test, pwede ka umulit. Ano? Pag-uulitin tayo ng Lord, hanggang dumating sa point na makapasa na tayo. Basta willing tayo. No? So, dumalan tayo sa test, sinusunod tayo ng Panginoon, at gusto ng Lord makapasa tayo. So, paano tayo makakapasa? Tingnan natin sa buhay ni Abraham, sa story ni Abraham, sa binasa natin sa Genesis chapter 22. Paano nakapasa si Abraham? Paano siya dumaan siya sa test, paano niya naipasa yung test? Pag nakita natin yung kung paano naipasa ni Abraham yung test, we pray na tayo rin, pag in-apply natin sa buhay natin, makapasa rin tayo. So, unang ginawa ni Abraham, nag-prepare siya. Sabi niya, prepared. Prepared. Ano? Paano siya nag-prepare? Sabi sa verse 3, early the next morning, ano? Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son, Isaac. Nung kinausap siya ng Lord, sabi sa kanya ng Lord, offer mo si Isaac. No? Sabi sa istorya, tinesya ng Panginoon, sabi ng Lord, yung pinakamamahal mong anak, kunin mo, offer mo sa akin. Anong ginawa ni Abraham? Early the next morning. Ano? Kinabukasan, gumising siya ng maaga. Ganun siya nag-prepare. Ano? Hindi siya nagpatumpik-tumpik, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nag-delay. Hindi niya sinabi na, Lord, pwede ba next month na lang? Lord, pwede ba next week na lang para yung meron man akong isang week pa para i-enjoy ko yung anak ko. Kasi mamamatay na siya. Hindi niya sinabing gano'n. Hindi siya nag-negotiate kay God. Hindi niya sinabi na, Lord, pwede ba next week? Kinabukasan din. At gumising siya ng maaga. Sabi sa akin mo, gising ng maaga. No? So, ganun siya pag-prepare. Tayo, pag nag-worship tayo sa Lord, kailangan nag-prepare tayo. Sabi mo sa akin mo, prepare. No? Pag nag-worship, prepare. Pumunta tayo ng maaga, gising tayo ng maaga, matulog tayo ng on time sa gabi, sa Sabado ng gabi, para hindi ka napupuya. Kasi nga, mag-prepare tayo, mag-worship tayo sa Lord. Nakuha niya? No? Yung kung paano ginawa ni Abraham na nakapasa siya sa test ng Lord, na gumising siya ng maaga, prepare siya, tayo, pag mag-worship tayo sa Lord, kailangan prepared tayo. Nag-prepare tayo, nagre-ready tayo. Sabado pa lang ng gabi, matutulog tayo ng on time, hindi tayo magpupuya. Sabi, huwag ka na magpuya. Lalo pag Sabado ng gabi, huwag ka na magpuya. Ano? Kung kailangan natin mamahinga tayo. Pagod ka na ng Monday to Friday. Sabado, pahinga mo na yun. Tama? Ipahinga mo na yung Sabado mo kasi nga sa linggo, worship tayo sa Lord. Ano? Hindi lang paglinggo. Every morning, kung gusto mo mag-worship sa Lord every morning, bawat umaga, yung unang mong gagawin mo pagkagising mo sa umaga. So dapat, kinagabihan, mamamahinga. Ano? Ako, isa sa mga practice na ginagawa ko ngayon, 9 o'clock, binibuild ko yung habit ko na 9 o'clock, hindi na ako magkagadyo. So, binibuild ko yun. Sinisimulan ko pala. Kasi dati, wala rin akong control sa oras. Kung kailan ako antokin, kung kailan ako mapagod, kung kailan ako masama sa cellphone, ganun na.
Pero ngayon, siniset ko na dapat 9 o'clock, stop na ako ng cellphone. No? So, para matulog siya kasi kung malagpas ako man yung 9 o'clock, at least 10 o'clock, sure na yun, stop na yun. Dahil hindi ka gaya dati na walang control, walang limit. So, kailangan mag-rest tayo. Kung meron tayong mga kailangan tapusin natin kagad. Monday to Friday, sabi mo, Monday to Friday, nag-school ka na, nag-project ka, nag-work ka. Saturday, ipahinga mo na. Para mag-Sunday, ready ka, prepared ka. Wala, schedule ahead. Kailangan mag-i-schedule tayo, pinaplano natin yung week natin. Para Sunday, wala kang gagawin ng Sunday kung hindi pupunta sa church. Kung meron kayo ibang gagawin after ng church. Tama natin? No? Kasi pinaplano natin, i-schedule natin. Hindi ka tatanggap ng appointment, hindi ka tatanggap ng schedule during church. Huwag mo itatapat sa church. Huwag ka mag-outing ng Sunday. Pwede ka mag-outing after church. Pwede ka mag-schedule after church. Pwede ka makipag-meet after ng church. Pwede ka gumawa ng project after ng church. No? Pero hindi doon sa tapat ng church. Tapos, yun nga, pinaplano, kailangan pinaplano. Sabi sa mga plano. No? Kasi pag wala kang ginawa plano, walang mangyayari. Wala kang susundin. Wala kang pattern na susundan. So, kailangan, pinaplano natin, i-schedule natin yung buhay natin para nailalagay mo ng priority si Lord. Na maaga ka na sa church, tapos hindi ka pagod, hindi ka puyat, nakafocus ka dun sa gagawin mong haharap ka sa Lord, mag-worship ka sa Lord, aawit ka sa Lord, makikinig ka sa word ka, no? Ready ka, prepared ka. Ready yung katawan mo, prepared yung katawan, prepared yung isipan mo. Tapos, hindi mo na isipin yung mga ibang gagawin. Hindi mo na isipin yung pupuntahan mo later, gagawin mo later. Hindi mo na isipin yun. Then after the church, tsaka mo na lang pwedeng isipin yung mga ibang mo pwedeng isipin. Kasi nga, pinlan mo siya. Ni-schedule mo siya. Amen ba? So, sabi nga ng kasabihan, failing to prepare is preparing to fail. No? Sabi mo sa atin preparation. So, importante talaga, nagpe-prepare tayo. Kasi pag hindi ka nag-prepare, failure ang kasunod. Ano? Pag hindi ka nagplano, pag hindi ka nag-schedule, mag-fail ka talaga. Yung mga dapat mong gawin, pag hindi mo pinlano, hindi mo pinagandaan, hindi mo nag-schedule, malaki yung chance, yung mga dapat mong gawin, hindi mo magagawa. Malaki yung chance, malilate ka sa church, malaki yung chance, hindi ka makaka-attend, malaki yung chance, makapunta ka man, nalate ka, makapunta ka man, pagod ka, wala ka sa focus, hindi ka ready, hindi ka prepared. Ano? So, failing to prepare is preparing to fail. So, si Abraham, makita natin sa istorya, nag-prepare siya. Ready niya kagad yung mga, no? Gumising siya ng maaga, ready niya yung mga kailangan gamitin, kailangan ng donkey, yung mga kahoy, pagkain sa biyahe, tubig sa biyahe, yung kailangan ko ng dalawang servant, niready niya lahat yun. No? Nag-prepare siya, nag-ready siya. Pangalawang point natin, he proceeded. Ano? Di lang siya nag-prepare, di lang siya nag-ready, kung ano yung kailangan gawin, ginawa niya talaga. Sabi sa ito, gawin mo talaga. Now, minsan, yung pagka nagre-ready tayo, nagre-prepare tayo, tapos pagdating na naman, ay, huwag na nga. Ay, tinatamad na ako, huwag na nga. Ano? Hindi natutuloy. Sabi sa ito, ituloy mo. No? Siyempre, hindi lang siya naghanda, tinuloy niya. Ano? Gusto mo makapasa sa test, di ba? Pag sa test, pag may exam, nagagawin sa exam, magre-review. Ano? Magre-ready ka talaga, magre-prepare ka talaga, magre-review, babasahin yung mga notes mo, babasahin yung mga textbook. Tapos pagdating mo sa exam ka talaga. Pupunta ka sa exam, will be present, pupunta ka sa class, mag-exam ka talaga. So si Abraham, hindi lang siya nag-prepare, talagang nakaready siya tumuloy. He said to his servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. So verse 5. No? So nakaready talaga siya na itutuloy niya yung pag-worship niya sa Lord, itutuloy niya yung pag-offer niya, pag-sacrifice niya sa Panginoon.
itutuloy niya yung obedience niya sa Panginoon. Nag-ready siya. Tapos pagdating niya sa isang place, iniwan niya yung mga servants, ang tumulay na lang si Isaac at si Abraham. Sabi niyo worship. Worship. Ang first mention ng worship na word, yung word na worship sa Bible, ito, sa Genesis chapter 22 verse 5. Sa buong Bible, ang first mention ng word dito sa verse na to. Ano? So, makikita nyo sa Bible, yung principle ng pag-aaral ng Bible, yung first mention. Kung kailan siya unang binanggit, kung kailan siya unang sinabi, doon mo makikita yung meron yung indication ng meaning ng word. Kung kailan siya unang sinabi. So, nung unang binanggit yung worship, hindi siya tungkol sa pupunta sa church. Ano? Hindi siya tungkol dun sa walang music, walang singing dyan. Ano? Nung unang binanggit yung worship, ang tungkol yan sa pagsunod, tungkol yan sa obedience. Sabi niyo obedience. Tungkol siya sa sacrifice. Tungkol siya sa faith sa Lord. Ano? So pag pinag-usama natin yung worship, hindi lang siya tungkol sa pagpunta sa church. Although kasama ng pag-worship, yung pumunta ka sa church, kumakanta ka, may music, pero hindi lang iyan ang worship. Ang totoong worship sa Lord, ang totoong worship na hinahanap ng Panginoon, obedience, sacrifice, yung faith sa Lord. Sabi ng Panginoon kay Abraham, dun sa kanyang anak, magkakaroon siya ng malaking lahi. Ano? Magkakaroon siya ng anak na kasing dami ng buhatin, kasing dami ng mga bituin sa langit. Ano? Pero sabi sa kanya ng Lord, i-offer yung kanyang anak. Ngayon kung i-offer yung kanyang anak, ano magkakaroon siya ng maraming lahi kung mamamatay din yung anak niya? Ano? Pero sabi din sa Bible, naniwala siya sa Lord na ang iniisip niya, kung mamatay si Isaac, bubuhayin ng Lord. O kaya bibigyan siya ng another na anak. Intindihan niyo? Sabi, meron siyang faith, meron siyang paniniwala na pag sumunod ako sa Lord, pag binigay ko to sa Lord, ibabalik ng Lord yung binigay ko. Yung sinacrifice ko, ibabalik ng Lord. No? So, intindihan niyo, pag worship, ang tunay na ibig sabihin ng worship, hindi lang siya pupunta sa church, hindi lang siya music. Ang worship, obedience, faith, sacrifice. Sabihin niyo, obedience. Sacrifice. Faith. Ano? So yung pagpunta natin every Sunday, actually, although importante, masama yun, pero sacrifice yun. Sacrifice tayo. Kasi nga, hindi ka tatanggap ng ibang schedule, wala kang ibang gagawin, magpe-prepare ka, magre-ready ka, nagsasacrifice ka na nun. Tama? Tapos nagbibigay ka pa sa Lord, financially. Nagsasacrifice tayo. Pero we believe na yung mga sacrifices natin, no honor ng Lord. Yung mga sacrifices natin, ibabalik ng Lord, babalikan ng Lord. Kagaya ng paniniwala ni Abraham. Ano? So, sabi mo sa kabila, ituloy mo. No? Kahit mahirap, kahit sakripisyo, kahit na mabigat, tuloy natin. Kasi nag-worship tayo sa Panginoon, nag-offer tayo sa Lord. Sumusunod tayo sa Panginoon. So next point natin, the depth of our worship is measured by obedience. Sabihin nyo, obedience. No? So yung lalim ng worship natin sa Panginoon, yung lalim ng relationship natin sa Lord, yung lalim ng love natin sa Panginoon, nasusukat sa ating obedience, sa ating pagsunod sa Lord. Kahit it doesn't make sense. It doesn't make sense na i-offer mo yung anak mo. It doesn't make sense na yung importante sa iyo, ibibigay mo sa Lord. It doesn't make sense na yung mga bagay na mahalaga sa iyo, yun yung hinihingi ng Lord. Pero, what makes sense is obedience. Susunod ako sa Lord kahit na mahirap. Susunod ako sa Lord kahit na sakripisyo. Susunod ako sa Lord kasi nga gusto kong sumunod sa Lord, kasi love ko si Lord, kasi nag-worship ako sa Lord, kasi nga siya yung Lord. Sabi mo, Lord. Ano? Pag sinabi Lord, siya ang susunod. So, ang sukatan talaga nung worship natin sa Panginoon, ng love natin sa Panginoon, is obedience. So, sa tanong mo sa katabi mo, gusto mo bang mapapasa?
No? Kung gusto natin makapasa, ang kailangan natin gawin, mag-obey. Sumunod tayo sa Lord. No? So, hindi lang tayo nagpe-prepare, pinutuloy natin, ginagawa natin, yung pinangako natin sa Panginoon. Yung commitment natin sa Lord, ginagawa natin. Yung sinabi natin sa Lord, ginagawa natin. And then, panguli, pumasa na siya. Nakapasa na siya. Si Abraham, nagpasa na niya yung kanyang test. So, he prepared, he proceeded din sa pinapagawa ng Lord, and then, finally, he passed the test. Sabi sa verse 12, no, sasaksakin na niya yung bata, sabi ng angel, do not lay hand on the boy. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Ano? Nakita ng Panginoon, nakita natin sa storya ni Abraham, naniwala siya sa Lord, sumunod siya sa Lord, willing siya na mag-sacrifice ng mga importante sa Panginoon, naipasa na yung test. Ano? So, God honors our sacrifices. In-honor ng Lord yung mga sakripisyo natin. Whatever yung mga binigay mo na sa Lord, whatever yung mga in-offer mo na sa Lord, whatever yung mga times na sumunod ka sa Lord, nagsakripisyo ka, whatever yung mga binigay natin sa Panginoon, in-honor yun ng Lord. Sabi sa tabi mo, in-honor yan ng Lord. No? Yung pagbigay mo ng buhay mo sa Kanya, pagbigay mo ng oras, pagbigay mo ng yung katawan mo, yung pagbigay mo ng mga resources mo, ng mga bagay na importante sa iyo, you have to remember, in-honor yan ng Lord. And darating yung time na ibabalik ng Panginoon, hindi lang yung kung ano ibinigay mo, kundi sobra-sobra pa. Papalitan ng Lord. Sabi sa Lord, papalitan ng Lord. No? Di tayo pababayaan ng Panginoon, di tayo pagkukulangin ng Panginoon. Yung Sunday na hindi ka nag-work ng Sunday, i-bless siya ng Panginoon. In-honor yun ng Lord. Ano? Yung every morning na sinasacrifice mo to spend time with God, to read the Bible, to pray, in-honor yun ng Lord. Parang minsan isipin mo, kinukulangan ka ng oras, tapos di mo nagagawa yung mga ibang bagay na dapat mong magawa, pero sa Lord, in-honor yun. Yung mga binibigay natin sa Lord financially, nababawasan ka, pero si Lord, in-honor ng Lord. Papalitan siya ng Lord. Ano? And, ang tinitingnan lang ng Panginoon, may pasa natin yung ating test. Makita natin talaga na tayo, yung heart natin, ready tayong sumunod sa Lord, ready tayong magbigay, ready tayong magsakripisyo, ready tayong gawin yung pinapagawa ng Lord, kahit mahirap, kahit mabigat. Pero ino-honor siya ng Panginoon. Ano? Sabi sa Matthew chapter 22, verse 35, one of them, an expert in the law, tested him with this question. Si Jesus, sabi kay Jesus, Teacher, which is the greatest commandment in the law? Ano ba yung pinakamatinding utos ng Lord sa kautusan? Ano? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Sabi sa kanya mo, love the Lord. Ano? Yung utos, yung pinaka-greatest commandment sa atin ng Panginoon. Kung isusuma natin yung lahat ng utos sa Old Testament, kahit sa New Testament, masasummarize lang natin siya sa dalawa. Una, love the Lord. Lahat ng puso mo, lahat ng kaluluwa mo, lahat ng isipan mo. Ano? So sabi natin kanina, yung depth ng worship natin, yung depth ng love natin, nasusukat sa obedience. Then pangalawa, sabi niya, this is the first and greatest commandment. Yung kanina, love the Lord. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Lahat ng utos natin ng Panginoon, from Genesis to Revelation, pag sinuma mo, dalawa lang siya. Love God, love people. Sabi na ba, love God, love people. No? So bakit na siya sinishare? Kasi, tayo dito sa Royal Gen, ito yung mission natin. So sa Royal Gen, meron tayong vision, meron tayong mission, meron tayong values. No? Hindi ko pa lang siya na-share. Later on, share ko sa inyo yung vision, share ko sa inyo yung values. Pero ngayon, this Sunday, ang gusto ko naman share yung mission natin.
Sa Royal Generation City Church, ito ang mission natin. Ito yung ginagawa natin. Dito tayo nakafocus. Loving God, loving people, and manifesting God's kingdom. Gusto natin tayo, as a church, bawat isa sa atin na pag-inom sa church na to, minamahal natin si God. Ibig sabihin, worship tayo sa Lord. Sabi mo, worship. Worship. Ano? Parte ng mission natin, parte ng ginagawa natin sa church is worshiping and loving God. Spending time with God. Building our relationship with God. Yun ang pinaka-importante. Sa lahat ng ginagawa natin, pag nag-work tayo, pag nag-school tayo, it's an expression of our love for God. It's an expression of our relationship with God. Ano? So, hindi tayo religious, kundi kaya natin ginagawa yung mga ginagawa natin kasi mahal natin si Lord. Sabi mo sa akin, mahal mo ba si Lord? Ano ba sa Lord? No? Hindi na natin ginagawa yung mga ginagawa natin kasi nakasanayan natin. Kundi, nag-overflow yun dun sa relationship natin sa Lord. Yung everyday, gusto mo lang mag-spend ng time sa Lord, gusto mo makausap si Lord, gusto mo kinakausap ka ng Lord, everyday nag-worship tayo sa Panginoon. And then, pangalawa, yung worship natin sa Lord, yung relationship natin sa Panginoon, mag-overflow na makikita rin doon sa love natin sa mga tao. Ano kaya tayo, love mo ba ako? Ano? Yung love natin sa Lord, magre-reflect dun sa pag-love natin sa mga tao. Na mapapag-aralan natin yan sa mga susunod na pag-aaral natin, yung mapapakita natin sa mga tao na sincere, authentic, yung concern natin sa ibang tao. Ano? Hindi lang natin sila yung gusto maging member ng church para dumami yung church. Hindi ganon. Hindi tayo nagpaparami ng church. Gusto natin tumulong. Gusto natin na yung mga tao makakilala kay Jesus. Gusto natin yung mga tao magkaroon ng malalim na relationship kay Jesus. Gusto natin yung mga tao matulungan natin na lakaran yung purpose ng Lord sa buhay nila. I-guide natin sila, tuturuan natin sila para ma-discover nila ano yung purpose ng Lord sa kanilang buhay. Ano sila gustong gamitin ng Lord sa kingdom ng Panginoon. Ano? So, yung love natin, yung pagtulong natin, hindi para magpadami ng members, kundi para magkaroon tayo ng maparamdam talaga natin yung love ng Lord sa mga tao. Na si God namatay para sa kanila, si Jesus namatay sa cross for them, at may purpose si Lord sa buhay nila. At mayroong mga tao, gusto natin, tayo yung gamitin ng Lord para iparamdam yung love ni God sa mga tao. No? So, ano yung una natin mission sa ganito malakas? 1, 2, 3, go. Love God. Pangalawa? Love people. At yung pangatlo, Manifest God's kingdom. Yung may paramdam natin, yung makita natin na yung kingdom ng Panginoon nag-ooperate. Maramdaman natin na yung kingdom ng Panginoon nag-work, na si God yung naghahari. Hindi lang sa buhay natin, kundi sa family natin, sa marriage, sa school, sa work natin, sa business, kung meron tayong business, na doon sa business natin, nagmamanifest doon yung kingdom ng Panginoon. Ano? So, maintindihan natin na kaya natin pinag-aaralan yung worship kasi mission siya ng church natin. Ano? Importante, ibig sabihin, dito sa church, importante sa atin yung worshiping God. Practice natin, lifestyle natin that we are worshiping God, we're spending time with God, meron tayong malalim na relationship sa Lord, binibuild natin yung malalim na relationship kay God. And then yung relationship natin sa Lord, yung worship natin sa Lord, lumalabas sa pagpapakita natin ng concern, ng love sa mga tao. No? So, balikan natin yung kwento sa verse 14. Genesis chapter 22, verse 14. Abraham called that place, the Lord will provide. Kasi, ang nangyari, sasaksakin niya si Isaac, pinigilan siya ng angel. So, tapos, pagtingin niya sa paligid, meron daw tupa na naipid dun sa mga dawagan, sa mga damahan. So, yun yung hinuli ni Abraham, yun yung ginawa niyang offering. No? So, i-offer niya dapat si Isaac, nakita ng Lord, nakapasa siya sa test, hindi na pinatay si Isaac, nag-provide si Lord ng pamalit dun sa offering. Ano? Kaya sabi ni Abraham, tinawag niya yung lugar na yun na the Lord will provide. Pag sa pamilya tayo, Jehovah Jireh.
No? Pag yung Hebrew term na yan, the Lord will provide, Jehovah Jireh. And to this day, it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. No? Doon sa mountain na yan, sabi natin kanina, yung mountain na yan ay tinatawag na Mount Moriah. No? Kung nagkaano kami ng baby na babae, kung si Aaron Miguel, Angelo Moses, ay papangalan namin doon sa babae. Abigail Moriah. Or Moriah Abigail. Ini papangalan namin doon sa anak namin. Kaya lagi na kami nagkanak ng babae. Ayaw na niya, gusto ko na. Pero hindi na pwede. So nagkaroon sana papangalan namin, Moriah Abigail. Yung Moriah, yun yung lugar, Mount Moriah, yun din yung lugar kung saan pinayo yung Solomon's Temple. So, importante yung lugar na to. Sa Genesis 22, kung saan yung i-offer si Isaac, doon pinayo yung Solomon's Temple. Tapos, sabi din sa history, doon din yung mountain kung nasan yung Golgotha, yung Calvary, kung saan namatay si Jesus Christ sa cross. No? So, yung ginawa na ito ni Abraham, na pumunta siya sa mountain, in-offer na si Isaac, yung pala yung lugar na kung saan doon itatayo yung templo ni Solomon, doon din mamamatay si Jesus Christ sa cross. No? So, yung ginawa ni Abraham na sacrifice ng kanyang anak, simple pala siya, kung gagawin ni God na isa-sacrifice niya yung anak ng Diyos, yung kanyang anak. Sabi ng Panginoon kay Abraham, i-offer mo yung anak whom you love. No? Tapos sabi ng Panginoon kay Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. No? So, dito sa mountain na to, nag-provide si Lord ng sacrifice na magbabayad ng kasalanan natin lahat. Pero totoo pa rin yung sinasabi niya, on the mountain of the Lord, it will be provided. Yung ultimate sacrifice na si Jesus Christ, nag-provide ng Panginoon. Kaya tayo nag-worship ngayon, kaya tayo nag-meet every Sunday, kaya tayo nagbabasa ng Bible, is because of what Jesus did on the cross. Because of the sacrifice na binigay ni Jesus. Because God gave His Son, the ultimate sacrifice for us. Nag-provide si Lord. Kaya tayo nag-worship, kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon, kaya tayo nag-obey sa Lord, kaya tayo minamahal sa Lord, kasi siya muna yung unang nag-sacrifice. Siya yung unang nagmahal sa atin. Siya yung unang nagbigay sa atin. Kaya yung ginagawa natin na mag-worship, mag-sacrifice, pag-offer, response lang natin dun sa love ng Lord. Kaya natin minamahal si God kasi minahal tayo ng Lord. Kaya tayo nagsasacrifice sa Lord kasi siya yung unang nagbigay ng sacrifice. Kaya tayo nagmamahal ng ibang tao kasi minahal tayo ng Lord. Kaya tayo nagpapatawad ng ibang tao. Sabi sa tao, pinapatawad na kita. No? Kaya tayo nagpapatawad kasi pinatawad tayo ng Diyos. No? So, ganito maganda yung ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Na nag-provide ang Lord, nag-sacrifice ang Lord, nagbigay ang Panginoon sa buhay natin. Kaya ang response natin sa Lord, yung buhay natin, yung katawan natin, mag-worship tayo sa Lord. Sabi sa ganun, mag-worship tayo. No? Hindi lang every Sunday, hindi lang siya, huwag natin gawing religion. Huwag natin siya gawing tradition. Gawin natin na mag-worship tayo sa Lord kasi yun talaga nag-overflow sa buhay natin. Na minahal ako ng Lord kaya mamahalin tayo sa Lord. Nagbigay sa akin si Lord kaya magbibigay din ako sa Lord. Si Jesus Christ sumunod sa God the Father kaya ako susunod din ako sa Lord. Si Jesus binigay niya yung best niya. Kaya ako pag nag-worship ako, ibibigay ko din yung best ko. Pag sumunod ako sa Lord, ibibigay ko din yung best. No? Yung buhay ni Abraham is a good example for us para maipasa natin din yung test na binibigay sa atin ng Lord. Mag-prepare tayo, sumunod tayo sa Lord, ipasa natin yung test ng Panginoon sa atin. No? Kung paano in-honor ni Jesus ni God the Father, ganun din natin i-honor sila. Mag-worship tayo sa Lord, mag-obey tayo sa Lord, panampalataya tayo sa sinasabi ng Panginoon. No?
Sige tayo lahat. So minsan, talaga, dumarating sa mga times ng buhay natin, tinetest ng Lord yung ating faith, tinetest ng Lord yung love natin sa Kanya. And gusto ng Panginoon makita yung willingness natin na i-sacrifice yung mga bagay na importante sa atin. Kagaya yung ginagawa natin na this morning, you're here, nag-sacrifice tayo, pumasok tayo ng pamasahe, kumakain ng oras natin, bumabiyahe tayo ng malayo. Ino-honor yun ng Lord, nakikita yun ng Lord. And alam ng Lord, pinapasa natin yung mga test. Now, let's just keep worshiping the Lord, let's just keep on thanking the Lord, let's just keep on loving the Lord. Let's just close our eyes and thank God, worship God. Sabihin mo lang sa Lord kung gano'n mo siya kumahal. Lord, we love you God. Sabihin mo sa Panginoon, we love you Lord. Patuloy mong i-comment yung life mo sa Panginoon. Patuloy mong sabihin sa Lord, pakawarin ka kami, may mga times na hindi kami nakakasunod, may mga times, sarili pa rin namin yung inuuna namin. Pero Lord, we accept your forgiveness. And patuloy namin kinocommit yung aming buhay. Patuloy kami nagre-dedicate this morning na mamahalin ka namin, susundin ka namin, uunahin ka namin. Ano man yung hingin mo, ibibigay namin. Ano man yung sacrifice na hinahanap mo, ibibigay namin, Lord God, sa sacrifice namin. Because we want to love you, we want to honor you, we want to obey you, and we believe, Panginoon, whatever we give, whatever we sacrifice, ito po ipapalitan niyo, Panginoon, ino-honor ninyo yung mga sacrifices namin. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your sacrifice. Thank you, Lord, for giving Jesus Christ, your Son, to die on the cross for us. Salamat, Panginoon, sa inyong forgiveness. Hindi kami karapat-dapat sa mercy mo. Hindi kami karapat-dapat sa love mo. Pero we thank you, Lord, for loving us. We thank you, Lord, for forgiving us. And we look, Panginoon, for the day na makikita ka namin ng harap-harapan, na makakasama ka namin face to face, na i-enjoy lang namin yung presence mo. And kahit wala kayong araw ngayon, Panginoon, starting from this day and every morning, every day of our lives, we will worship you, we will love you, we will obey you, and we will serve you, Lord. Salamat, Panginoon. We honor you, we love you. Even this morning, Panginoon, we speak blessings sa buhay ng bawat isang narito. So even sa mga hindi namin kasama, we declare blessing in their lives, blessing in their families. Fill them, Lord, with your presence. Fill them, Lord, with your Holy Spirit. Continue to protect them. Continue to provide for them, Lord God. And even, Lord, we speak to them. Show them your love. Let them experience your love, your holiness. Give them wisdom, Panginoon. Give them revelations. Give them dreams and visions. Lord, use us for your glory. Use us for your purpose. Use us for your kingdom. We thank you, Lord. We pray all of this in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen.